Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumanda ng gabi. Ang gabi po at ang minto sa po. So, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga mensahe ng awitin na nakakamanga talaga ang Panginoon. Praise and worship, mga mensahe. Si Jesus talaga ay kamangha-mangha, kahanga-hanga. Hindi mo talaga kayang, o kulang ang salita para ilarawan kung sino ang Panginoon sa ating buhay. So ngayon po umaga, ako ay nagpapasalamat din po sa Panginoon. Ako po ay nagdaos ng aking kaaraw kahapon. Tumanda na ako ng isang taon. Salamat po sa Panginoon na gamit po ang inyong buhay. Biyernes pa lang ho, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sinurprise ako ng aking mga tinuturo ang high school. So naganda ako sila sa pamamagitan po ni Ate Miles. So even yung pong Bible study namin ng gabi, salamat sa aming kapitbahay. So salamat din ng kahapon. Bagamat talagang dibdiban ng kahapon ng planning. Pero salamat po sa Panginoon, siya ang Diyos na lumabay at mag-ingat sa amin po. Kaya pinupuri ko po ang Panginoon na isang pribileyo po ang maglingkod sa GBCC. Actually, isang taon na ako sa GBCC. Salamat po sa Panginoon. So, ang papuri po ay sa Diyos. So, ngayon pong umaga, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos, isa pong magandang umaga sa inyo. Nagpapasalamat po kami na kayo ay kasama namin, kayo ay sumasa amin, at kayo po ay gumagawa sa amin at gumagawa sa lahat ng bagay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, ang aming buhay ay nagmula sa inyo, sa pamamagitan ninyo at para sa inyo. Gaya po ng aming narinig na awit ni Lord, totoo na kamangha-mangha, kayo aming Diyos. Kayo, Panginoong Jesucristo, na nag-alay ng inyong mismong buhay para sa kaligtasan namin. Purihin po ang inyong pangalan. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po biro ang inyong ginawa doon sa krus. Hindi po biro, Panginoon, na tinanggap nyo ang lahat ng pasakit dahil po sa inyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Kaya naman ngayon po umaga, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong ginawa sa amin po mga buhay. Dinadalangin po namin minsan pa ang aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Aming Diyos, aming banal na Espiritu, kayo po ang nagsabi sa inyong salita na kayo ang aming tagapagturo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, amin pong inaasahan ang inyong pong pagkilos, paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, alam po namin may ituturo ko sa amin ngayong umaga. Meron po kayo, Panginoon, na ispabatid sa inyong mga anak. Buksan niyo po ang aming mga puso, buksan niyo po ang aming mga kaisipan. At hinahayaan po namin, Panginoon, na kayo po ang magbago sa amin. Kayo po ang maging kagalakan namin sa mga sandaling ito, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan. Luwalhati ay sa inyo lamang, sa pangalan ng Panginoong Jesus. So ngayon po umaga, tayo po ay magsisimula ng panibagong serye. At ang ating pong aklat na pag-aaralan ngayon mula sa salita ng Diyos ay Nehemiah. Okay. So, ang hirap pong i-introduce o magkaroon ng introduction at ang topic mo ay introduction. So, redundant. Introduction po ang aking i-mensahe ngayong umaga at nahihirapan ako kung umanap ng introduction. So, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na ilang araw na lang po, ilang linggo na lang ho at tapos na ang ating year of organizing. Next year ay year of building. So ngayon po tayo ay naghahanda na ng ating pagtatayo. We have two meanings. Una ay pagtatayo ng ating iglesia o ng building sa lugar na ito. Pangalawa, lalo tigit po sa lahat yung ating spiritual na buhay sa harap ng Diyos. Marami yung iglesia, maganda ang building, pero may problema pagdating mo sa kanyang relasyon sa Panginoon. At yun po ang aking design namin bilang mga manggagawa sa iglesyang ito, na nawa po ay magandang building, at ang bawat mananampalataya ay maganda rin ang relasyon sa Panginoon. Posible po ba yan, mga kapatid? Amen. So, pinag-aralan natin itong nakaraang taon yung ating pundasyon. Dapat po ang ating pundasyon ay tama. Dapat ang pundasyon natin walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo. Kasi kung ating pundasyon ay nasa Panginoong Jesucristo, matibay ang ating kalalagayan sa Panginoon.
Ang sabi ng 1 John, ang lahat ng tumanggap sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. At ang sino mang may buhay na walang hanggan, ang sino mang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang sino mang tao nagsasabi na po-profess na siya ay Kristiyano, and yet namumuhay sa kasalanan habitually, pinatutunayan ng 1 John na hindi siya tunay na anak ng Diyos. Seryoso po ang salita ng Diyos. Napakarami yung sinasabi niya, paano natin malalaman kung authentic ang isang tao na tumanggap sa Panginoon. Introduction lang po yun, mga kapatid. So ngayon pong umaga, tingnan po natin ang Book of Nehemiah. Nehemiah. At bago po yun, nais ko pong ibahagi sa inyo, alam po meron po kayong kopya, at susubaybayan po niyo yan, para po mas maunawaan po natin bakit nangyari ito sa aklat ng Nehemiah. Why Nehemiah wrote this letter? Atin po yung titingnan bakit ito sinulat ni Nehemiah. I hope na lahat po kayo ay may kopya para makasunod. Nehemiah. Tingnan po natin ang history of Israelite people. From Genesis to Malachi, Malakyas. Sino sa ating nakapagbasa na ng Biblia from Genesis hanggang Pahayag? Genesis hanggang Pahayag. So, mabibilang mo sa daliri ito. Sa kaliwa. Kaliwa pa ho yun. Sino sa inyo ang nagbasa simula Genesis hanggang Malakyas? Yung talagang nag-devote na kanyang sarili na magbasa ng from Genesis to Malakyas. Meron po bang nakapagbasa na? So, salamat sa Panginoon. Mabibilang mo ulit sa akin. So, ito po ang aking encouragement sa atin ngayong taong ito. Na atin pong mabasa ang salita ng Diyos at mas manamnam mo natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa ating buhay. So, tingnan mo natin ang history of Israelite people. First, sa inyo pong kopya, yung first part ay ito po. Nagsimula po sila sa Hebrew family. Hindi po kasama dyan si Adan at si Eva. Pero kasama po dyan, from the book of Genesis, mababasa po niyo ang buhay ni Abraham, ang buhay ni Isaac, na anak ni Abraham, ang buhay ni Jacob, na anak ni Isaac. Alam mo natin si Isaac ay mayroong kapatid. Tama ho? Si Esau. Okay, at nagkaroon ho ng 12 na anak si Jacob. Hindi ho kasama si Dina na babae. At yun po yung 12 tribes of Israel from Joseph. Okay, makikita po natin mababasa from the book of Genesis. Nakaka-relate po ba kayo? Okay, Genesis. Then, yung po tinatawag na age of theocracy. It means God reigns. God reigns. Ang Diyos po ang namumuna o nag-ahari sa kanilang buhay. Then, makikita po natin yung Israelites in Egypt. Alam mo natin, after ng Genesis, chapter 1, chapter 2, mapapansin natin doon, up to chapter 3, yung pong sila naging slaves. Bakit sila naging slaves? Sabi nung pumalit na parao, sabi niya, baka tayo naman ay mangyari tayo mabaliktad. Ika nga ay mas matapang pa ang dumating kaysa dinatnan. Sabi nila na baka tayo ay mas sila maghari sa atin. Ganito ang gawin natin sa kanila, sa mga Israelites, from the descendants of Joseph and the 12 tribes. So, sabi niya, gawin natin silang alipin. So, anong ginawa? Sila po nagtrabaho ng mahirap. Pero ang ginawa ng mga sa Egypt, ang ginawa ng mga Egyptian, pinipigil yung kanilang pagdami. Pero nangyayari po ay mas lalo silang dumarami. Mas dumarami po sila. So, mababasa po natin yan sa book of Exodus. Then, after po noon, chapter 14 o chapter 13, 14, 15, so forth and so on, doon po nagsimula ang pagliligtas ng Diyos sa Israel. Okay, at ito na po yun. Sila po ay nag-stay ng 40 years sa wilderness, sa ilang. At alam po natin ang pangyayari dito sa ilang. Napakarami yung test na ginawa ng Panginoon na talagang naging matigas ang kanilang ulo. Mayroong namatay dahil tinuklaw ng ahas. May namatay dahil bumuka ang lupa at nilulon. Just imagine, nakakatakot to nung panahon yun. Alam mo natin ang pangyayari na si Moises umakyat sa bundok para makipag-usap sa Panginoon at pagbalik niya ng kanyang nadatnan. Exodus 32, gumawa ng guyang ginto. At pagkatapos sila yung sinamba ng mga tao. Grabe ang mga taong ito, after nilang maranasan ang pagliligtas ng Diyos, itong igaganti ng Diyos sa kanila. Ipinagpapalit nila ang Panginoon sa ibang Diyos.
At yun po yung tinalakay natin sa 1 John chapter 5 verse 21. Huwag kayong magkakaroon ng anumang Diyos-Diyosan sa inyong buhay. Bakit? Dahil nagagalit ang Diyos kung tayo may Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. So nag-stay po sila ng 40 years. Na sa katotohanan, pwede pong 40 days, makarating po sila ng promised land. Pero bakit po sila umabot ng 40 years? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Maaari po minsan, bakit nag-delay ang sagot ng Diyos sa ating buhay? Dahil matigas ang ating ulo. 40 years. At mababasa po natin Exodus to Deuteronomy. Then after which, yung pong promised land, after ng wilderness, yung pangako ng Panginoon, sila po ay nag-stay sa promised land 350 years. At sabi po ng Numbers, kung inyong babasahin ang aklat ng mga bilang, yun pong isang buwid ng ubas ay dalawa hong nagpapasaan. Imagine nga po ninyo. Numbers chapter 14, if I'm not mistaken, sabi doon, isang buwid ng ubas, dalawang tao ang nagdadala. Gano'n po kalaki. Ini-imagine ko, gano'n yung siguro laki ng isang piraso. At pag nangangain ka talagang hindi magkaubusan. At sabi ng Bible, yung nagpa-flow talaga ang honey. Sagana ang promised land. So from here, 40 years na sila itinuruan ng Diyos, nakaranas sila ng 350 years ng katapatan ng Panginoon, nakaranas sila sa promised land. Wow, sarap ng buhay nila. At yung pumabasa natin from Joshua to Judges. Alam mo natin yung book of Judges, after na sila ipaladala ng hukom, sila ay susunod sa Panginoon, pero later on, nawawala sila sa Panginoon, and parurusahan sila, paikot-ikot ang kanilang buhay. Yun po yung first part, age of theocracy. Second part, age of monarchy. Which means man reigns. Bakit po? In 1 Samuel chapter 7, itong mga Israelita ay nahili sa mga kalugnog, katabing mga bayan. At sabi nila, buti pa sila, may hari kami, wala. So, itong mga tao nag-request kay Samuel na sabi nila, bigyan mo kami ng hari ngayon din. So, dahil doon, ayaw ng Panginoon na ito ang mangyayari, pero dahil matigas ang ulo na naman nila, ibinigyan sila ng hari, si Saul. Ilan yun si Saul? Okay. Then, si David. Then, after ni David, si Solomon. So, tawag po dyan na United Kingdom. So, ibig sabihin, yung pong northern part at saka southern part ng Israel ay hindi pa nahati. United po. Iisang kaharian. Then, divided kingdom. After po ni Solomon, na-divide ang kingdom sa dalawa niyang anak. Si Jeroboam sa North Kingdom, o hindi na, kumbaga, may nag-alsa, pero hindi niya anak, nag-alsa yung isa, at si Jeroboam ang natira sa North Kingdom, siya naghari sa Israel, at si Rehoboam sa South Kingdom, sa Judah. So nahati po ang Israel sa dalawa. So yun po ang pangyayari. Okay. Then after po noon, 722 BC, Samaria, which is Israel, North Kingdom, totally destroyed. Sila po ay sinakop ng Persia, ng Assyria, nasa taas. So ang ginawa ng Panginoon, pinasakop sila sa Assyria. So ito pong North Kingdom, o Northern Kingdom. Then, yun po yung 722 BC. Kaya po anong nangyari, single kingdom na lang. Yung south part na lang po ang natira, yung Judah. So yun po yung mababasa natin from 1 Samuel to 2 Chronicles. May nakabasa na po ba hanggang 2 Chronicles? Meron na, ituloy ho natin. Okay, pangatlo, age of dependency. Ito naman po yung foreign king's reign. May tinatawag pong overlap. Ano yung overlap? From here, dito po sa single kingdom, ito po'y tumagos hanggang dito, wala na lang akong mapaglagyan, at yun po yun. Ibig sabihin po, bagamat sila po ay nasa Judah, ang nangyari po ay ganito. Ito po ay part pa rin na nasa Judah sila, pero ang problema, sakop na sila ng ibang bansa, which is Babylon, yung Judah. Kasi nga po, 722 BC, totally destroyed ang Israel, ang North Kingdom. So natira South Kingdom. So ano po ang ginawa ng Babylonian Empire? Ang ginawa po nila,
kinuha nila ang mga tao sa Juda at dinala po nila sa Babylon. So, nag-exile po sila from Judah to Babylon. First exile, 605 BC. That time, si Daniel po ang prophet at si Jehoiakim ang king. So, yun po yung first exile. Then, sa second exile, yung pong pangalawang pangkat na umalis sa Judah, going to Babylon, ay noong 597 BC. Si Ezekiel po ang prophet at si Jehoiakim ang king. Then yung pong third exile, ito na po yung 586 BC. Si Jeremiah po ang prophet at si Zedekiah ang king. That time. So kung atin mo titingnan, 586 BC, yung Judah, yung South Kingdom, was totally destroyed. 586 BC. So kung atin titingnan, alam niyo ang story nito, napakaganda. Bakit po? Ang nangyari ho, ang Babylon, sinasakop nila ang Judah. Ang ginawa naman ng Judah, bumawa po sila ng Egypt para humingi ng tulong. Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinasakop ng Panginoon sa Assyria ang Egypt. So tatakbo pa sila ng Egypt. Ang ginawa ng Panginoon, pinasakop yung Egypt sa ibang bansa. So itong mga Israelitang ito, wala na matakbuhan. Kasi yung kanilang hihingi ng tulong ay sinakop na rin. Hopeless sila. Kuwawa ang mga taong ito. So kaya po, kung ating titingnan, 20 years po yung overlap, then 50 years po from here to here, yan po ay 50 years. Kaya po, nag-stay po sila na nakadepend sa ibang bansa ng 70 years. Tingnan po natin sinasabi ng salita ng Panginoon. 2 Chronicles o Chronica 36:15 to 21. Gayunman, dahil sa habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadala sila ng mga sugo. Napakabait ni Lord. Every time na itong mga Israelita, sabi doon, si Lord, mapagmalasakit talaga. Napakabait ni Lord. At sabi niya, pag umasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadala sila ng mga sugo, which is mga lingkod ng Diyos. Ngunit, inahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta ay pinagtatawanan sa anumang sabihin. Grabe yung tugon ng mga taong ito sa bigay ng Diyos. Hindi nila pinapahalagahan. Kaya, umabot na sa sukdulan ng puot ni Yahweh. Kung titignan natin, talaga si Lord ay minsan nasasagad din. Niniwala po ba kayo? Kaya po yung katotohanan na minsan tayo ay kinukulbit ni Lord, inihimas ni Lord, o anak, ikaw ay medyo nalalayo na ng landas, inihimas ka at bumalik sa akin, ikaw naman si anak, ay matigas ang ulo, ang nangyayari, minsan binabato ka na, nalayo ka na, bumalik na sa akin. Then hanggang sa ikaw hindi pa rin nakikinig, ano nangyayari? Minsan matindi na binibigay ng Diyos para palalakan tayo. Grabe si Lord, hindi po siya nagbibiro. Siya ay mapagmahal, at the same time, makatarong ang Diyos. Lagi ko natin tatandaan. Then sabi ng verse 17, dahil dito, look at this verse. Sabi dito, dahil dito, ginamit niya ang hari ng Kaldeo upang patayin sa tabak sa loob ng sanctuaryo ang kanilang mga kabataan. Grabe ang salita ng Diyos. Wala itong iginalang maging binata o dalaga, pati matatanda. Kung titingnan ninyo, imagine natin yung templo, pinasok ng mga tao at pinagpapatay, pinagtataga yung mga binata, dalaga, at matatanda. Gano'n po kalagim ang pangyayari sa loob ng templo sa panahon ito. Talagang kalagim-lagim. At sabi dito, ipinaubaya sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Ipinaubaya, it means ipinahintulot ng Diyos. Lahat ng sisidlan, malalaki at maliliit sa loob ng templo, pati ang kayamanan naroon, gayon din ang sa hari at ang sa kagawad dito ay dinala sa Babylonia. So yun po yung sinabi ko kanina, sila ay dinala sa Babylonia. Then verse 19, sinunog nila ang bahay ni Yahweh. Grabe ang ginawa nila. Sinunog nila ang bahay ni Yahweh. Winasak ang Moog, yun po ang ating pinag-aaralan ngayon. Winasak ang Moog ng Israel at malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, ano ba't ang lahat ay iniwang walang o nilang wasak.
Talagang totally destroyed, walang mapapakinabangan sa iniwan ng mga kaaway. Verse 20, ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Ito na yung sinasabi ko kanina. Do'y inalipin sila ng hari at ang kanyang mga anak hanggang sa ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkat. Like what I've said, sabi ko, 70 years na sila nag-stay sa Babylon. At iyon po yun. Totally destroyed ang Judah 586 BC. Then 539 BC, Babylon was conquered by Persian Empire. Yun po sinabi na salita ng Diyos. Noong 539, nasakop po ng Persia ang Babylon. So, paghahari na po ng Persia ng panahon yon. At yung sinasabi ko kanina ng 70 years na nag-stay sila sa foreign land. Kung inyo titingnan, may OFW po ba rito? Hindi ko naranasan pang umalis ng bansa. Pero yung ikaw ay ilang taon sa ibang bansa at hindi ka umuwi, ano ang pakiramdam? At yun inaintindihan ng mga OFW. Ang hirap ng wala sa sariling bansa. Lalo na pag ikaw'y bago, mag-aaral ka ng lingwahe, kailangan mo mag-adapt sa culture. Ito ang sitwasyon ng mga Israelita. Grabe yung kanilang pinagdaraanan. 70 years na sila nasa foreign land. 70 years. Why? Katigasin pa rin ang kanilang ulo. Nasabi ng salita ng Panginoon, Jeremiah 29, 10-11, which is some of us favorite verse. Ang sabi ng verse 10, ito pa ang sabi ni Yahweh, pagkatapos ng 70 taon, like what I've said, sa Babylonia, kayo'y dadalawin ko. Si Lord ay mayroon ng panahon. Hindi siya dumalo ng 69 years, 69 and a half. Itinahon talaga niya na 70 years. Isang haba ng unang buhay ng isang tao sa panahon natin. At sabi rito, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupain ito. Si Lord talaga pag nakipagtipan, ginagawa niya. Lagi siya bumabalik sa kanyang pangako. Then verse 11, ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Just imagine 70 years na sila nag-stay dito, and yet sabi ni Lord, 70 years kayo dyan, alam ko ang ginagawa ko sa inyo. Huwag niyo akong pangunahan, alam ko ang ginagawa ko sa inyo. Hindi ako dadating ng 65, 67, 69, 70 years na mag-stay kayo sa foreign land, saka ako dadating. At sabi ng salita ng Panginoon, ako lamang ang nakakaalam ng panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para bulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yun po ang dahilan bakit sinabi ng Lord yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Hindi yung mahirap ang pinagdaraanan, hindi madali ang pinagdaraanan ng mga Israelita. Second Chronicles 36:22-23, upang matupad ang salita niyang ito sa pamagitan ni Jeremias, pinukaw ni Yahweh ang kalooban ni Ciro, which is siya po ang king ng Persia, hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Nakakatuwa si Lord. Doon po hindi pinag-aaralan ko, ako yung namamanga sa ginawa ni Lord. 586 BC, totally destroyed ang Judah. Dinala sila sa Babylon at kaya po nagkaroon ng mga Samaritano. Bakit? Kasi ang ginawa po ng mga Babylonian, yung mga pangit ay iniwan ho sa Judah, sa Jerusalem, at anong ginawa nitong hari? Yung mga pangit sa kanilang bansa, idinala ho doon. So kaya ho nangyari, yung mga pangit sa Babylon at saka po yung mga yung kasi pangit, lahat ng hindi lang physical, kundi yung pinakatalagang elite. So yung elite dito sa Judah at saka po yung sa Babylon, ang ginawa, itinira, at yung namang elite doon sa Babylon, dinala ho sa Judah. Kaya ho sila nag-asawahan, lumabas po ang Samaritano. Kaya po diba, John chapter 4, hindi ho pinapansin ang mga Samaritano. Yun po ang dahilan.
At sabi rito, na salita ng Panginoon, itong si Cyrus, napakabuti talaga ng Diyos. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganitong isinasaad. Si Cyrus po ay hindi Christian. Siya po ay pagan. Pagano ho siya. Pero nakakatuwa ito, ginamit siya ng Panginoon. Di ba nakakatuwa ang gawa ni Lord? Hindi mo kayang sukatin ang gawa ni Lord. At sabi ng salita ng Panginoon, verse 23, ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya ako magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem, samahan nawa siya ng ni Yahweh, ang kanyang Diyos. Wow! Grabe si Lord. Hindi mo kayang ikahon ang isip ni Lord. Hindi mo kayang unawain ang gusto gawin ni Lord. At minsan may tanong din tayo sa ating buhay na minsan, bakit nangyayari ito? Pero alam nyo, ito ang sagot ni Lord. Alam ng Diyos ang nakabubuti, makabubuti para sa atin. Then after which, ito na po yung age of return. Again, bumalik po sila sa age of theocracy, which means God reigns. So kung paano po na sila ay 3 beses na exile from Judah to Babylon, 3 beses din po silang bumalik. So first return, si Zerubbabel po ang nanguna. Din po ay 539 BC. Kung atin ang titingnan sa inyong handouts ay 539 BC, sinakop po ng Persian ang Babylon. Then, nagsimula po silang bumalik ng 536 BC, which means 3 years po na sila ay nasa kamay ng mga Persian. So, at sabi dito, ang trabaho ni Zerubbabel po ay to restore the temple worship, pero na-stop po ito for 15 years. Bakit po? Anong pangyayari dito? Mababasa po natin yan sa Ezra, sa Haggai. Ano po ang problema dyan? Iniwan ng mga taong ito, pagtatayo ng templo, ang ginawa nila, naggawa sila ng kanilang mga bahay. Iniwan nila yung sa Panginoon, at ang inisip nila yung kanilang mga sarili. So, natigil po ng 15 years. So, trabaho po ni Zerubbabel. Alam niyo, maganda ho dito, una, inihanda ho yung sasambahan ng mga taong babalik mula sa foreign land. Ang maganda ho matututunan, nakita ko dito, kung tunay mong naranasan ng Diyos sa buhay mo, gagawa ka ng paraan para masamba mo siya. Siyempre, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at talagang nandoon na matagal kang hindi nakasamba sa Panginoon, di ba nandun yung kasapikan na katulad ng iba nung bagong born again, talaga namang apoy na apoy ang paglilingkod sa Panginoon. Pero minsan habang umuusad ang panahon, it susubside. Kailangan uling apuyan yung ating nung pananampalataya sa Panginoon. Kailangan uling mag-alab ang ating pag-ibig sa Panginoon. Yung ating pagsamba sa Diyos. Si Zerubbabel, ang kanyang naging trabaho to restore the temple worship. Then second return, si Ezra. Si Ezra, ang trabaho niya is to reform the spiritual and moral condition of the people. Bakit po? Kasi itong mga taong ito, spiritually, 7 years kasi sila nag-stay sa foreign land, ano ang matututunan nila? Karamihan sa mga unang nagpunta ay maaaring nangamatay na. At yung mga sumunod ay mga bagong henerasyon. So natutunan nila ay paano sumamba marahil sa ibang Diyos. So kaya po, ang naging trabaho ni Ezra, to reform the spiritual condition ng mga tao. Ibalik sila sa Panginoon. Then yung moral condition, bakit? Kasi naging, ang nangyari ko dito, yung mga tao, kung sino-sino nang inaasawa, at hindi na nila kalahi. So yun po nangyari. So kailangan ibalik ni Ezra sa tulong ng Panginoon yung kanilang spiritual condition at saka yung kanilang moral condition. Yun po second return. And last, third return, ito na po si Nehemiah. 444 BC.
or 445 BC. Approximately po yan. Ang trabaho po niya ay to rebuild the wall of Jerusalem. To rebuild the wall of Jerusalem. So that time, si Malakias ang propeta. Ito po ay nangyari at nasulat yung pong Book of Esther, Nehemiah, at saka po yung Book of Ezra. Then, after po nito, ito na po yung ending ng Malakay, dito na po yung 400 silent years. 400 silent years, then saka po dumating ang Matthew, Mark, Luke, John. So forth and so on. After po ng 400 years, saka po dumating si Jesus Christ sa katauhan bilang tao. So dito po sa mga panahon ito, dito po nasulat yung, kung di ako kakamali, 14 apocryphal books. Yung mga tubit, Makabeyo, kaya po hindi sila ina-acknowledge na kinakanonize. Bakit? Kasi bumabangga ho itong mga apocryphal books sa ibang Biblia o sa ibang aklat ng Biblia. So naintindihan po natin ang istorya ng Israel. Introduction pa lang po yun. Kasi gusto ko po makuha nyo, bakit nasulat itong Nehemiah? Yun po ang dahilan ko ngayong umaga, para sa mga susunod na linggo, pakikinig po natin ang Book of Nehemiah, nakaka-relate po tayo. Ngayon, ano po ang matututunan natin sa salita ng Diyos sa ating tinignan ngayong umaga? Una, God has a perfect plan for us. God has a perfect plan for us. Naniniwala po ba kayo na may mabuti at perfectong plano ng Diyos sa inyong buhay? Amen. Kung ating titignan, from Genesis, perfecto na po ang plano ng Diyos sa ating buhay, sa kanilang buhay. God has a perfect plan for every one of us. Pangalawa, God is in control. God is in control. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat ng pangyayari. At yan po inaintindihan natin nung sinakop ng Babylon ang Judah, then ang Babylon naman ay nasakop ng Persia. Then si King Cyrus, ginamit ng Panginoon para itayo ang wall of Jerusalem. God is in control. Kayo ba'y dumaraan ba tayo sa mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay? God is in control. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa atin. God is in control. Pangatlo, God blesses the obedient people and disciplines or curses the disobedient. God blesses the obedient people and disciplines or curses the disobedient people. Pinagpapala niya ang mga sumusunod, dinidisiplina niya o sinusumpa ang mga taong ayaw sumunod sa kanya. Now, ito po ang challenge sa akin. Ano gusto nyo? Blessing? Discipline. May kaukulan po yung responsibilidad. We have to be obedient. Child of God. Children of God. Maaring hanggang ngayon tayo ay survive pa rin sa Panginoon. Parang pagkakaputo ng sungay, sisipon, iba na naman ang ginagawa. Baka maaaring hindi ka talaga anak ng Diyos. Kasi isa po sa indicators ng isang tao anak ng Diyos, say obedient. Sumusunod sa Panginoon. And lastly, God uses people for His glory. Ito po matututunan natin sa Israel's history. God uses people for His glory. Ginamit niya si Abraham hanggang kay Joseph, ginamit niya si Moises, ginamit niya si Saul, si David, si Solomon, ginamit niya ang mga hari noong single kingdom, ginamit niya ang hari ng Babylon, ginamit niya ang hari ng Persian. Bakit? For God's glory. Challenge sa atin, ang inyong bang buhay, ang aking buong buhay, ay ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Mga kapatid, ang sabi ng Nehemiah chapter 1, 1-3, ngayon lang po ako sisimula. Nehemiah chapter 1, 1-3, tingnan po niyo ang salita ng Diyos. Ganito ang mga salaysay ni Nehemiah, na anak ni Hakalias, noon ay buwan ng Kislev. Tinignan ko po kung ano ang buwan nito sa atin, December.
December po, ang sabi po dito December. So kasi po yung Susa, kung ating titingnan, ito pong lungsod ng Susa, sabi nito, sa ika-20 taon ng pag-aari ni Artajerjes. Ako si Nehemias ay nasa punong lungsod ng Susa. Sabi po ng mga aklat, ito daw pong Susa ay winter capital ng Persia. So at ito ay fortified city, talagang sikat na city, mahalagang city, ito pong Susa. At narito po si Nehemiah, buwan ng Disyembre. Verse 2, nang dumating ang kapatid kong si Hanane, Nehemiah, Hakalias na kanyang tatay, at si Hanane na kanyang kapatid. So, hindi ko po alam kung Hanane. Depende po siguro kung hapon. So, hindi ko natin kung para po sa kanya. Sabi nito, dumating itong si Hanane, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki. So, barkadano sila. Mula sa Juda, okay, sa Huda. So, kinumusta ko ang Jerusalem. Yung pong kinasasakupan ng, yung Jerusalem ay nasa Juda. At ang mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkatapon. Dahil nga po, mayroon ng dalawang grupo na nakabalik. So, ang ginagawa ni Nehemiah, kumusta na yung mga una nakabalik, yung ikalawang nakabalik. Anong tugon nitong mga nag-report? Ito ang sagot nila sa akin. Kahabag-habag ang mga iyon at nililibak pa ng mga hintil na nakatira doon. Sinabi nila na iba pa ang buog ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang ito'y sunugin. So kung atin ang titingnan, narito ang balita. Kung kayo po makakatanggap ng ganitong balita, anong mararamdaman? Usually, definitely, tayo po ay hindi matutuwa. Yung bang ikay naglalakbay, tapos habang naglalakbay ka, may tatawag sa iyo, ako, kinuha na ng Panginoon. O sino man. Di ba, ano ang iyong mararamdaman? At ito po ang sitwasyon nila, mga kapatid. Kahabag-habag ang mga yon, nililibak pa ng mga hintel na nakatira doon. Wasak ang buhok ng Jerusalem, di ba? Pati yung pintuan ng lungsod, hindi pa nila nagagawa, mula ng iyo ay sunugin. Ganun na ako katagal. Na sila'y nag-iintay at wasak pa rin. Actually, sabi po sa Ezra, ito pong buhok ng Jerusalem ay nagawa. Pero pinatigil dahil po may mga oposisyon. So, ang ginawa ni Nehemiah sa kanyang panahon, ito ay kanyang itinuloy. Next, tingnan natin ang sad news. Ano ba ang malungkot na balita? Sad news. Una, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. Naranasan na po ba niyong libakin? Tapos ang ililibak pa sa inyo yung inyong kahinahan. Pango-pango. Kapandak-pandak. Maitim-maitim. Lahat ng mga bagay na hindi, yung bang kinagagalitan mo, anong pakiramdam? Di ba parang gusto mo upakat? Lalo na pag yung mga insecurities mo ang pinupulaan o pinupuna. At ganito po ang kanilang kalagayan. Sila nasa great trouble and shame. At ismali sila sabi ng mga taong ito, kala ko ba kayo ay may Diyos? Kala ko ba ikaw ay born again? Eh, bakit ka nakakasakit? Bakit ka nakakautang? Born again ka pala. Di ba ang iyong Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay? Tapos mangungutang naman sa akin. At di ba parang nakakapanliit? At ito ang sitwasyon ng mga Israelita. They were in great trouble and shame. So that's the sad news. Second, sabi roon, the wall of Jerusalem is broken down. The wall of Jerusalem is broken down. Alam niyo mga kapatid, alam natin na yung wall ay nagsisignifies ng protection. Once na may wall ang isang country, ang isang city, ito ay nangangahulugan na mayroong protection ng isang city. At hindi ka pwedeng basta pasukan ng kaaway. Pero ang problema, wasak po yung wall. Giba yung pader. So kung giba ang pader, anumang oras, saan mang lugar, saan mang sulok, pwedeng dumaan ang kaaway. Bakit? Kasi walang pader.
Same with that, di ba? Pagka tayo nagpapatayo ng bahay, laging minsan inuuna yung pader. Baka maagang kapitbahay o kapirasong lupa. So inuuna ko yung pader. Bakit? Kasi nagsisimbolize yun ng protection. Pangatlo, na masamang balita, and its gates are destroyed by fire. Imagine ko, parang usok-usok pa yata yung pangyayaring ito. Sabi ng Bible, and its gates are destroyed by fire. So talagang wala akong itinira. Wala akong itinira. At yun po yung nakakalungkot na kalagayan ng mga Israelita. Sad news. Kung kayo po nakabalita ng ganyan, ano yung mararamdaman? Nakakabalo mo. Hopeless. Saan ako tatakbo? Kanino ako pupunta? Pero alam niyo mga kapatid, kung may sad news, mayroong good news. Kung may sad news, mayroon ng good news. Ano yung good news? Ang sabi dito, may tatlong characters dyan. Una si Nehemiah. Ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan, comfort from Yahweh. The word Nehemiah means comfort from Yahweh. Ibig sabihin po mga kapatid, di ba napakaganda na itong mga Israelita ay walang pag-asa, wala silang tatakbuhan, pero sabi ng Bible, ang comfort nyo nasa Panginoon. Ang comfort nyo wala sa tao, wala sa hari, wala sa ari-arian, wala sa kung ano meron tayo. Bakit? Pwede kasing kunin yan sa isang bigla. Mga kapatid, hanapin natin ang comfort hindi sa mga bagay na mayroon tayo anytime. Pwedeng kuhanin yan ni Lord. Kuhanin natin ang ating comfort sa ating Diyos. Kung tayo may problema ang pinagdaraanan, sa Panginoon na tayo pumunta. Bakit? Siya ang nagko-comfort. Di ba madali yung unawain yung salitang comfort. Kaya nga may comfort room. Ano yung ibig sabihin ng comfort room? Kung ka nakakaranas ng comfort, ginawa. Alam mo pagka may sumundot sa tiyan mo, alam mo kung saan ka tatakbo. Bakit? Kasi yun ang magbibigay sila ng kaginhawahan. Kung iiga ka sa gabi, di ba, gusto mo ay malambot. Yung ikigay ko, komportable. Di ba, sa church, gusto mo aircon. Bakit? Komportable. Yung pagdating ka sa bahay, nakahain na, gusto mo ng ganung bagay. Bakit? Komportable. Pero alam niyo mga kapatid, si Lord pag nagbigay ng comfort, perfect. Hindi niya kayang o hindi kayang ibigay ng sanlibutan ang anumang tunay na comfort. At si Lord lamang po ang may kakayanan niya. Kapahingahan ang ating buhay. Comfort. Pangalawa, Hakalia, which means wait for Yahweh. Nehemiah means comfort from Yahweh. Hakalia, his father, the father of Nehemiah, means wait for Yahweh. Alam niyo, napakaganda ng salita ng Panginoon. Sabi ang ating pinag-aaralan ngayon, kung may problema kayo, kay Yahweh kayo kumuha ng comfort. At maghintay naman kayo kay Yahweh. Bakit? Kasi 70 years, naghintay kayo. 40 years, naghintay kayo. Matuto kayo maghintay sa Panginoon. Wait for Yahweh. Si Yahweh po ay si Lord. Ang Panginoon natin, hindi po siya nalalate. Hindi rin siya advance. So po ay nasa tamang panahon. Maaaring may hinihingi tayo sa Panginoon. Maaaring asawa na hanggang ngayon, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. O ayaw lumago sa Panginoon. Wait for Yahweh. Tagal naman. At ako nakakainip maghintay. Pero alam nyo, wait for Yahweh. Bakit? Kasi kung tutugon si Lord sa tamang panahon, mas mamahalin mo si Lord. Kasi bakit? Sila kasi nakagawa noon. Yung bang papata ka na, malalaglag ka na, tapos saka dumating yung sasambot sa'yo, mas ma-appreciate mo yung sumalo sa'yo. Yung bang parang gutom na gutom ka, tapos ang daming pagkain, na-appreciate mo ba? Diba hindi? Pero yung ikaw ay gutom na gutom, walang makain. Then isang bata, nagbigay sa'yo ng tinapay. Mas na-appreciate mo ang ganung bagay. At mas natatandaan mo yung tao nagbigay sa'yo ng bagay na yan.
Yun po ang sinasabi sa atin mga kapatid ng Panginoon. Maghintay tayo sa Panginoon, bakit? Kasi siya nasa tamang panahon, nasa tamang oras kung magbigay. Hindi ko siya late, hindi ko siya advance. Alam po ng Panginoon ang oras para sa atin. Wait for Yahweh. Naranasan niyo po ba ang sagutin ng Panginoon? At kung kayo sagutin ng Panginoon, wala kayong magawa kundi umiyak. Kasi pagkakataon na talagang hindi mo ma-express, hindi mo maipaliwanag ang nangyayari sa buhay mo. Yun po gusto ng Panginoon sa atin. Ang maluwalhati siya sa ating buhay. Handa po ba kayo maghintay? Amen. Handa po ba kayo maghintay? Amen. Comfort at wait. Ang maganda naman mo doon, habang kino-comfort ka ni Yahweh, habang naghihintay ka, kino-comfort ka naman. Yung pangatlo, si Hanane. Yahweh is gracious. Yahweh is gracious. Alam niyo, napakabuti ni Lord. Siya yung ating comfort. Dapat tayo maghintay sa Kanya. Mahabagin si Lord. Wow. Yahweh is gracious. Si Lord ay mahabagin. Si Lord ay mapagmahal sa inyo at sa akin. Alam niyo, napakabuti ni Lord. Bakit? Habang naghihintay ka, kinukomfort ka ni Lord, kinahabagan ka ni Lord. Kung bakit nakakapagtiis ka, nakakapagtyaga ka, dahil si Lord ay maggrasya sa buhay mo. Napagtagumpayan po ng mga Israelita, ipagtatayo ng Moab sa Book of Nehemiah, dahil po si Lord ay mahabagin. Si Lord ay mapagmahal. Yahweh is gracious to us. Amen po ba? Naranasan niyo po ba ang kahabagan ng ating Diyos? Yahweh is our comfort. We have to wait for Him. And Yahweh, for our Lord, is gracious. Kaya po bang takpan nito yung sad news? Kaya po bang takpan nito yung mga masasamang balita? Kaya ho. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ito po ang challenge sa atin. Nehemiah was placed by God into just the right place at just the right time. Si Lord, inilagay ni Lord si Nehemiah sa tamang lugar, sa tamang panahon, para i-execute ang kanyang kalooban. Tamang tao, Nehemiah, at sa mga susunod, pag-aaralan natin pa kung sino siya. Tamang tao, tamang panahon, tamang lugar, lahat may tama. At yun po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya tanong sa atin ni Lord, where are you right now? Ano ang ating kinalalagyan ngayon? Tayo po ba'y nasa gitna ng problema? Gusto natin tumakas? O gusto natin maghintay dahil si Lord ay nagbibigay ng kapahingahan at siya ay gracious to us? Where are you now? Ang kasama mo ba ang maaaring mga anak ay matitigas ang ulo? O kaya asawa ng problema mo? Where are you now? O di kaya sa school, parang hindi ko yata matatapos. Parang gusto ko nang bumigay. Gusto ko nang mag-resign. At sinasabi mo, leave me alone. Gusto kong mapag-isa. Where are you right now? Ikaw ba nasa pagkakataon na may mga bibigat na gustong gawin desisyon? Where are you right now? Hindi yung aksidente na nandyan ka. Kayang gamitin ng Diyos ang buhay mo para sa kanyang kaluwalhatian. Nasaan ka ngayon, kapatid? Maaaring mga kapitbahay mo ay maniligalig, magugulo. Nandyan ka para ibahagi ang salita ng Diyos. Nandyan ka para maging ilaw ng iyong mga kapitbahay at kamag-anak. Where are you right now? Why might God have placed you there? Bakit ka hinayaan ng Diyos? O hinahayaan ng Diyos na nandoon sa ganung kalagayan? Nandyan sa iyong kinalalagyan. Hindi yung aksidente na ikaw ay narito sa GBCC. Bakit po? God wants to use your life for His glory. Amen po ba? Amen. God wants to use our lives for His glory. Ay, ang tanong nga po sa atin ngayong umaga, ay ito. Willing ka ba? Will. Ito po ang challenge sa atin ngayong umaga. Willing ka ba?
Tapos na po ako magsalita, nawa po ang salita ng Diyos. At magtrabaho po sa puso't buhay ng bawat isa. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa inyo. Kayo ay mabuting Diyos. Kayo ay kamanghamanghang Diyos, kahangahan ng Diyos. Napakasagana ng inyong kalooban sa amin. Lord, napakabiyaya mo sa amin. Thank you na kayo po ang aming comfort. Kayo po ay magrasya sa amin. Kaya naman kaya namin maghintay sa inyo. Panginoon, ngayon pong umaga, nagpapasalamat po kami na kayo ang aming kaaliwan. Maaari sa amin pong kalagitnaan, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, may mga kapatid kami na nasa sitwasyon na talagang hopeless, nasa sitwasyon na talagang nahihirapan. Pero Lord, nawa ang inyong mga salita ay nagbigay ng pag-asa, encouragement sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming Panginoon. Mga na-espiritu na aming Diyos, patuloy po kayong mangusap at magsalita ng personal sa bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen.